Alam mo ba na may misyon ang Pilipinas na sobrang delikado? Kaya halos walang gustong pag-usapan ito. Sa video na to, ilalantad natin ang mga sikreto sa likod ng mapanganib na operasyong to, at kung bakit nananatili itong lihim sa mahabang panahon. Maraming tao ang walang ideya kung gaano kalaki ang nakataya. Pero sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung bakit ang misyong ito ay posibleng baguhin ang kasaysayan ng bansa. Kapag pinalampas mo ito, hindi mo malalaman ang kwento na pilit itinatago ng mundo. Sa buong kasaysayan nito, ang Pilipinas ay humarap sa maraming madugong misyon na humubog sa pambansang pagkakakilanlan at ebolusyon ng militar nito. Ang mga misyong ito, mula sa mga pakikibaka para sa kasarinlan hanggang sa makabagong kampanya kontra terorismo, ay sumasalamin sa mga sakripisyo at katatagan ng mga Pilipino at ng kanilang sandatahang laka. Ang bawat operasyon, maging ito'y laban para sa kalayaan, pakikidigma laban sa dayuhang mananakop, o kampanya upang sugpuin ang panloob na banta, ay nag-iwan ng di malilimutang marka sa kasaysayan ng bansa. Ang sanaysay na ito ay nagsusuri sa mga pinakamadugong misyon ng Pilipinas sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Inatalakay ang kanilang konteksto, pagsasakatuparan at mga result. Mula sa revolusyon laban sa Espanya hanggang sa makabagong pananakop sa Marawi, ipinapakita ng mga misyong ito ang tapang at determinasyon ng mga Pilipino sa harap ng mga matitinding pagsubok. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga operasyong ito, maunawaan natin ang mga hamon, sakripisyo, at estratehikong pagunlad na naglalarawan sa militar ng Pilipinas at ang papel nito sa pagbuo ng bansa. Ang Rebolusyong Katipunan, na pinangunahan ng lihim na samahang revolusyonaryo na Katipunan, ang nagmarka ng simula ng laban ng Pilipinas para sa kalayaan mula sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Itinatag ni Andres Bonifacio noong 1872, ang Katipunan ay naging daan sa pagsisimula ng armadong pakikibaka. Sa gitna ng limitadong kondo, armas at suporta, nagawang buuin ng Katipunan ang isang organisadong kuwersa na naglunsad ng maraming madudugong labanan laban sa mga Espanyol. Isa sa mga pangunahing tagumpay ng Katipunan ay ang sigaw sa Pugadlawin noong 1876, kung saan opisyal na idineklara ang simula ng revolusyon. Bagamat nahaharap sa mas makapangyarihang puwersa ng Espanya, hindi sumuko ang mga revolusyonaryo. Sa kabila ng pagkakawatak-watak ng kanilang liderato, nagpatuloy ang kilusan na nagresulta sa pagpapalaya sa ilang bahagi ng Luzon. Ang tagumpay sa Biak na Bato ay nagtulak ng pansamantalang kasunduan ngunit nagbigay daan sa mas malawak na kampanya para sa kalayaan. Sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano matapos ang pagkontrol ng Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng digmaang Espanyol-American. Ang labanang ito ay nag-ugat sa pagsalungat ng mga Pilipino sa pagsasailalim ng bansa sa bagong mananako. Pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo ang mga puwersang Pilipino sa isang matinding kampanya ng guerrilla laban sa mga tropang Amerikan. Ang labanan sa Balangiga noong 1900 at isa sa mga pinakamadugong bahagi ng digmaang ito. Inatake ng mga Pilipinong guerrilla ang kampo ng mga Amerikano, na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sundalo. Gayuntaman ang ganti ng mga Amerikano, na kilala bilang Howling Wilderness Campaign, ay nagdulot ng malawakang pinsala, na may libu-libong sibilyan ang namatay. Ang digmaang ito ay nagresulta sa mahigit 200,000 Pilipinong nasawi, na karamihan ay mga sibilyan dahil sa gutom, sakit, at kalupitan ng digmaan. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging mahalagang larangan ng digmaan ang Pilipinas sa rehiyong Pasipiko. Ang depensa sa Bataan at Corregidor laban sa mga puwersang Hapons ay isa sa mga pinakamadugong misyon sa kasaysayan ng Pilipina. Ang Bataan Death March, kung saan sa pilitang pinalakad ang mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano mula Bataan patungong Tarlac, ay nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 10,000 sundalo dahil sa gutom, pagod at malupit na pagtrato. Sa kabila ng pagkatalo, ipinakita ng depensa sa Bataan ang katatagan ng mga sundalong Pilipino. Ito rin ang nagbigay ng mahalagang panahon para sa Allied Forces na makapaghanda sa kanilang kontraopensiba laban sa Japan. Matapos ang pananakop ng Hapon, nag-organisa ang mga gerillang Pilipino ng malawakang kilusan ng paglaban.
Ang mga grupong tulad ng Hukbalahap at iba pang gerilyang organisasyon ay nagsagawa ng mga misyon upang pasabugin ang mga linya ng supply ng mga Hapones, ambusin ang kanilang mga tropa, at magbigay ng intelihensya sa Allied Force. Ang pagpapalaya sa Maynila noong 1945 ay isa sa mga pinakamadugong urban na labanan ng digmaan, kung saan libu-libong sibilyan ang namatay. Ang kabuuang sakripisyo ng mga Gerilya at Allied Forces ay naging mahalaga upang maibalik ang kalayaan ng Pilipinas. Ang pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas ay nagmarka ng simula ng kampanya para sa pagpapalaya. Ang labanan sa Gulpo ng Leyte, isa sa pinakamalaking labanang pandagat sa kasaysayan, ay naging mahalagang bahagi ng pagsisikap na ito. Ang tagumpay dito ay nagbigay daan sa muling pagkontrol ng Allied Forces sa Pilipinas at nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, humarap ang Pilipinas sa bagong banta mula sa Hukbalahap Rebelyo. Itinatag bilang gerilyang puwersa laban sa mga Hapones, ang Hukbalahap ay nagbago ng layunin, ungo sa pagsulong ng mga ideyang komunista, laban sa pamahalaang Pilipino. Ang labanang ito ay humantong sa mga malawakang operasyon sa Central Luzon, na nagresulta sa libu-libong kaswalti sa magkabilang panig. Ginamit ng pamahalaan ang kombinasyon ng militar at diplomatiko upang sugpuin ang kilusan. Ang mga lider tulad ni Ramon Magsaysay ay naging mahalaga sa pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at pagpapalakas ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan, na nagresulta sa pagbaba ng suporta sa Hukbalaha. Ang sigalot sa Mindanao, na pinalala ng mga panawagan para sa otonomiya at mga makasaysayang hinaing, ay nagresulta sa dekada-dekadang madugong misyon laban sa Moro National Liberation Front at kalaunan sa Moro Islamic Liberation Front. Sa panahon ng 1970, isinagawa ng militar ang mga kampanya tulad ng Operation Bagong Buhay, na may layuning sugpuin ang mga rebeldeng Moro. Gayuntaman, ang mga operasyon ay nagresulta sa malaking bilang ng mga sibilyang namatay at nawalan ng tirahan. Ang kasunduan sa kapayapaan noong 1976 sa pagitan ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front ay nagbigay ng pansamantalang solusyon. Ngunit nagpatuloy ang sigalot sa ilalim ng Moro Islamic Liberation Front. Ang mga madugong labanan tulad ng sa Mamasapano noong 2015 ay patunay ng patuloy na hamon ng panloob na seguridad sa Mindanao. Noong Setyembre 2013, inatake ng isang pangkat ng Moro National Liberation Front ang lungsod ng Zamboanga, na nagresulta sa madugong urban na siege. Ang militar ay nagsagawa ng matinding operasyon na kinapalooban ng airstrikes at ground assault. Sa kabila ng tagumpay ng gobyerno, ang labanan ay nag-iwan ng mahigit 200 patay at libu-libong nawalan ng tirahan, na nagpakita ng komplikasyon ng urban warfare. Ang 5 buwang labanan upang mabawi ang lungsod ng Marawi mula sa mga militanteng Maute Group na kaanib ng Islamic State of Iraq and Syria ay isa sa mga pinakamahirap na makabagong misyon ng militar ng Pilipinas. Ang operasyon ay kinapalooban ng matinding urban combat, kung saan kailangang harapin ng mga sundalo ang mga bitag sa mga gusali at lagusan. Mahigit 1,000 katao, kabilang ang mga sundalo, militante at sibilyan ang namatay. Bukod sa malaking human cost, nagresulta rin ang labanan sa malawakang kagkawasak ng lungsod. Ang rehabilitasyon ng Marawi ay patuloy na isang hamon, na nagkapakita ng pangmatagalang epekto ng kontraterorismo sa bansa. Ang mga pinakamadugong misyon ng Pilipinas ay sumasalamin sa kasaysayan ng pakikibaka, katatagan at sakripisyo. Mula sa mga kolonyal na pag-aalsa hanggang sa mga makabagong kampanya kontra terorismo, ang mga operasyong ito ay humubog sa pagkakakilanlan ng bansa at kakayahan ng militar nito. Sa kabila ng malalaking gastos, ang tapang at determinasyon ng mga lumaban para sa kalayaan at seguridad ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Habang hinaharap ng Pilipinas ang mga bagong hamon sa seguridad sa isang lalong masalimuot na mundo, mananatiling mahalaga ang mga aral mula sa mga misyong ito. Ang mga ito ay patunay ng dinagmamaliw na espiritu ng mga Pilipino at ang kanilang matatag na dedikasyon sa pagtatanggol sa kanilang bayan.
Ano ang inyong opinyon tungkol sa pinakamadugong misyon ng Pilipinas? I-comment ninyo na sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Philippine History. Kita-kits sa susunod na episode.